قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapatawaran, habag, kapayapaan ng Allah ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga pamilya at sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumatahak ng tamang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ikatlong episode ng ating talakayan hinggil sa La ilaha illallah. So magbalik tanaw muna tayo sa ating mga natalakay. So una, natalakay natin sa mga kondisyon ng La ilaha illallah na ang unang kondisyon nito ay yung kaalaman, ikalawa ay yung katiyakan, pangatlo ay yung kabul o yung pagtanggap na taliwas sa pagtanggi o pag-alinlangan o pagtanggap. At ang ikaapat ay yung inqiyad, yung pagtalima na taliwas sa pagtalikod. At ang ikalima na dito tayo nagtapos ay yung sidq, yung pagiging makatotohanan na malayo sa pagpapabula o pagpapasinungaling. So, ngayon sa ating module, tayo ay nasa ikalawang pahina na sa mga sumusubaybay. Sa ating talakayan ay tayo ay nasa ikalawang pahina na ng ating module. So, ang ika-anim na kondisyon ng La ilaha illallah ay ang ikhlas. Ang pagiging tapat, pagiging dalisay sa pagsamba sa La ilaha illallah. Pagiging dalisay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kinakailangan na ikaw ay maging dalisay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo iaalay ang iyong pagsamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo iaalay ang iyong pagsamba, ang iyong pagdarasal, panalangin, pag-aasam, panata, pag-aayuno, pagsasagawa ng hajj, o anumang klase ng pagsamba bukod lamang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo iaalay sa patay, sa bato, o di kaya sa anghel, sa apoy, o ano pa mang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pa sa kahulugan nito ay ang pagdadalisay ng lahat ng gawaing pagsamba alang-alang lamang sa Allah at hindi gagawin ang anumang uri nito para sa iba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng ating binanggit, sapagkat ang pagdadalisay ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang ito sa kondisyon upang tanggapin din ng Allah ang ating mga gawaing pagsamba. Ang pagdadalisay sa gawaing pagsamba bukod tangis sa Allah ay panawagan ito ng lahat ng mga propeta at ng mga sugo hanggang sa kauli-uliyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah sa kanyang maluwalhating Quran, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Na sa malapit na itong kahulugan, walang ipinag-uutos sa kanila yung mga naunang mga propeta at mga sugo, kundi para sambahin lamang ng bukod tangi ang Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, upang sila ay sumamba ng bukod tangi ng buong katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag tayo ay naging tapat sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, naging dalisay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala,
ay biidnillah makakamit natin yung paraiso na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong naging tapat, sa mga taong naging dalisay sa pagsamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih. Sinabi ng sugo ng Allah, "Inna Allah harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhullahi azza wa jalla." Nasa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaniyang ipinagbawal, kaniyang hinaram, ipinagbawal sa impernong apoy ang sinuman na kanyang sinabi, man qala la ilaha illallah, kanyang sinabi ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba sa Allah. Ibig sabihin, naging tapat, naging dalisay siya sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabtaghi bidhalika wajhullahi azza wa jal, na wala siyang ibang hinahangad sa pagsasakatuparan niya ng gawaing pagsamba. Kanya itong itinataguyod, isinasakatuparan ng alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, dalisay niya itong isinasagawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't ang ganti at gantimpala na itinumbas dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbabawal niya sa taong ito na naging dalisay sa pagsamba sa Allah, na siya ay ipagbawal sa impernong apoy. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impernong apoy, tiyak na ikaw ay makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami pang hadith na nagpapatunay sa kainaman ng pagiging dalisay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapag tayo ay naging dalisay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pagtatambal, sapagkat alamin natin na ang sumisira sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagtatambal sa Kanya, at ito yung walang kapatawaran. Kapag ang isang tao binawian ng buhay at kanyang itinatambal ang Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan niya ng katambal ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sumasamba sa Allah at siya rin ay sumasamba sa nilikha, sumasamba sa bato, sumasamba sa apoy, kanyang iniaalay ang kanyang mga gawaing pagsamba sa mga patay, sa mga propeta, sa mga anghel. No? So ito ay kabilang sa mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi na ipatupad ng tao na iyon yung isa sa mga kondisyon ng la ilaha illallah na kinakailangan na siya ay maging tapat, maging dalisay sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagsamba, na ito ay aalay lamang niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na isinalaysay ni Imam Bukhari, mga malalakas itong hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'alun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Nasa malapit na itong kahulugan, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamaligayang tao, as'alun nasi bi syafa'ati, ang pinakamaligayang tao para sa aking pamamagitan, man qala la ilaha illallah, ay yaong kaniyang sinabi ang la ilaha illallah khalisan min qalbihi, na siya ay bukod tangi lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang puso. Ibig sabihin, ipinatutupad niya ang gawaing pagsamba na hindi niya hinaluan ito ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging ang Allah lamang ang kanyang hinahangad, ang kanyang intensyon, ang kanyang hangarin sa pagsasagawa ng pagsamba na iyon.
Kaya khalisan min qalbihi, dalisay sa kanyang puso na siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya sa kanyang sarili na ito ay kanyang ipinatutupad alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't sino man ang ganito ang kanyang katangian na sinasamba niya ang Allah ng dalisay at hindi niya binibigyan ng katambal ang Allah, kabilang ang tao na iyon sa mga taon na pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kabilang yun sa mga tao na kung saan ipagbabawal ng Allah ang kanyang kaluluwa mula sa impernong apoy. So yun yung ika-6. At ang ika-7 ay ang mahabba. Ano ang mahabba? Ang mahabba ay ang pagmamahal na taliwas sa pagkamunghi, na taliwas sa pagkagalit, na ito yung pag-ibig, ito yung pagmamahal ng banal sa salitang ito. Ito yung pagmamahal ng higit sa salitang ito. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin na maliban lamang sa Allah, na malayo sa pagkamunghi, malayo sa pagkamuhi, o di kaya malayo sa pagkapuot hinggil sa salitang ito na la ilaha illallah. At anumang hinihiling neto, minamahal mo ang anumang hinihiling ng batas neto, mga alituntunin na napapaloob sa la ilaha illallah na ito. At ganun din, minamahal mo, dinadakila mo ang mga itinuturo ng la ilaha illallah na ito. At ganun din, minamahal mo ang mga alagad neto na nagsasagawa ayon sa itinuro neto at sumusunod sa mga kondisyon neto. Minamahal mo yung mga taong nagsasakatuparan ng la ilaha illallah. Minamahal mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minamahal mo ang mga batas, alituntunin na napapaloob dito. Minamahal mo ang mga taong nagpapatupad ng batas, alituntunin ng la ilaha illallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Nasa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah, mayroon sa mga tao na gumagawa ng mga kaagaw, katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kanilang ipinapantay ang pagmamahal nila sa bagay na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Yuhibbunahum kahubbillah, kanilang minamahal ang bagay na iyon katulad ng kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kinakailangan na mas higit yung pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Yaong tunay na mananampalataya ay higit ang kaniyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi maaaring mas higit ang pagmamahal mo sa mga bagay na iyan kaysa sa pagmamahal mo sa Allah. Kinakailangan na mas manaig, mas nakahihigit ang pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang bagay. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Na sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay, tatlong katangian, na sino man ang nasa kanya, ang bagay na ito ay katotohanan, kanyang natagpuan ang tamis ng pananampalataya. Kanyang nahanap ang tunay na pananampalataya. Kabilang sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Nang ibig sabihin nito na gagawin niyang kamahal-mahal sa kanyang sarili ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi natin na nakahihigit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagmamahal. Ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya mamahalin ang sino man na maliban na lamang na ang pagmamahal niya dito ay mas higit ang kanyang pagmamahal
mas nananaig ang kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito ay nasa sa atin, katotohanan, tiyak na yung paniniwala, tiyak na yung pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tiyak na yung pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli na kondisyon ng la ilaha illallah ay ang pagtangging sumampalataya sa mga tawagit, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kalupaan at sa kalangitan, na kinakailangan hindi ka sasamba sa mga ito, sa mga Diyos-Diyosan. Ikaw ay sasamba lamang ng bukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganang binanggit ng Allah sa kanyang maluwalhating Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rushdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Nasa malapit na itong kahulugan, walang sapilitan, la ikraha fid din, walang sapilitan sa relihiyon. Sa katotohanan, naging hayag, naging malinaw ang katotohanan sa kabulaanan. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, sino man na kanyang tanggihan, hindi sumampalataya sa mga Diyos-Diyosan at kanyang paniwalaan, siya ay sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, katotohanan na kanyang napanghawakan ang matibay at banal na relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama malahu wa damahu. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagsabi ng la ilaha illallah at tumangging sumampalataya sa anumang sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbawal na lapastanganin ang kanyang kayamanan at dugo. Ibig sabihin, siya ay kinakailangan na pangalagaan. At ang hadith na ito ay isinalaysay ni Imam Muslim. So yan ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. So naway naunawaan natin ng maayos ang mga bagay na ito. At insyaallah, kinakailangan ay ipatupad natin yung mga napapaloob at mga batas gaya ng ating mga natalakay upang sa gayon ay makamtan natin yung lugod, habag, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون